So, good morning. Natanong ni Kuya Fred kanina sa atin, mainit pa ba? Hindi na. Napakainit pa. Napakainit pa. So, although kahapon talagang medyo umulan, nandun kami kina Pastor Lo kahapon for our missions conference ng mga leaders na nag-attend from CNSBC nung umulan nung hapon. So, salamat sa Panginoon dahil anong buwan na ba ngayon? Mayo na, malapit nang matapos ang Mayo, papunta na tayo ng June, at malapit na uli yung ating anniversary. So, parang tuwing may tatayo rito, nire-review tayo about the month, the days, the year that we are in. Kasi tuloy-tuloy lang naman talaga di ba? Tuloy-tuloy. Tapos minsan pakiramdam natin ang tulin, na lumilipas ang mga araw, lumilipas ang mga linggo, ang mga buwan. Kaya ang buhay natin parang nagmamadali, Kahapon ay teenager ka pa lang, Ngayon may pamilya na, may asawa na, may anak na, So ganoon katulin ng panahon natin. Kaya from time to time, kailangan alam mo kung ano yung pinaglalaanan mo ng buhay mo. Para saan ba yung buhay mo? Tanong mo nga yung katabi mo, para saan ba ang buhay mo? Para saan ba ang buhay natin, bilang mga tao at especially bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, Para saan ba ang buhay natin? Marami nagpupursue ng kanilang ambisyon, Kaya nga tayo, sa bansa natin, parang nahahati tayo dahil sa mga ambisyon na ito ng mga politiko. Nakakalungkot ngayon. Parang hindi mo alam kung saan ka pipili. The narrative that we're hearing, di ba? Parang dalawa yung kwento. Kaya lang ako nakakita na ang isang bansa ay may dalawang kwento sa isang pangyayari. So nakakalungkot isipin. Parang nadadala tayo with this narrative, with the story of their ambition, of their goal. We are not judging anyone, but see, that's the problem. Pagka mali ang goal mo, mali ang layunin ng buhay mo, kung para saan ang buhay mo, so nagdadala ka pa ng iba. Nagsasama ka pa ng iba, nandadamay ka pa ng iba sa pagdadala mo ng buhay mo sa isang maling layunin. So kaya tayo, we need to be discerning, ano ba talaga yung tama, ano ba yung katotohanan, ano ba yung ayon sa kalooban ng Panginoon. So I think we should come to a point that we limit yung pinapakinggan natin. Kasi grabe ang fake news ngayon. May ilan na lang mga trusted ako that I listen to. I listen to. So, hindi mo pwede pakinggan lahat. Kailangan humanap ka muna ng mapagkakatiwalaan mo, hindi bias. Alam mo na may takot sa Diyos, may pagmamahal talaga sa bayan. And then start listening. Doon ka makinig. Kaysa doon sa mga trolls na bayaran at may sariling kagustuhan. So as Christians, we need to be aware of this. Kasi may buhay tayo, iisa lang yung buhay natin. Pag hindi mo yan ginamit ng tama ayon sa layunin ng Diyos para sa'yo, may ibang gagamit niyan. May ibang aakay sa'yo kahit sa maling ambisyon, sa maling gusto mangyari. So kaya ikaw mismo, bilang isang anak ng Diyos, kailangan sigurado ka, alam mo, ang layunin ng buhay mo, para saan ang buhay mo, at hindi lang para magamit,
ang iilan para sa kanilang ambisyon, no? Para sa kanilang sariling ambisyon. So alamin natin, ano bang gusto ng Diyos para sa buhay mo? No? Para sa kayo, pag nalaman mo kung anong gusto ng Diyos para sa buhay mo, yun yung lalakaran mo, di ba? Yun ang pakikinggan mo. Doon mo iaayos, no? Ang plano mo, iaayos, no? Yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yung ambisyon mo, no? Iaayos mo kahit yung kalakasan na gagamitin mo, yung resources na gagamitin mo, yung oras na gagamitin mo. No? Kasi nakaayon dahil alam mo, malinaw sa iyo, no, na iyon ang nais ng Panginoon para sa buhay mo. So ang isang bagay na makakatulong sa atin, yung pinag-usapan natin last week, dapat meron tayong discipleship community. No? Sa isang discipleship community, no, na pare-pareho kayo ng mga mananampalataya, no, na may pagmamahal sa Diyos, no, at nagtutulungan sa isa't isa. No, para una siyempre, sa paghubog ng buhay natin. No, kailangan meron tayong pinapayagan sa buhay natin, no, bukas yung buhay natin, hindi naman sa lahat, no, sa iilan na maaring magsalita sa buhay natin. Kasi pag sinaraduhan kasi natin yung buhay natin sa lahat, no, at wala tayong binuksan, no, wala tayong pinayagan na magsalita sa buhay natin, no, hindi tayo makakatanggap ng mga tamang payo, di ba, pagtutuwid, no, na kinakailangan natin. So, I encourage na magbukas tayo, no, hindi naman sa lahat, pero meron pa rin tayong bukas, no, na buhay para sa iilan, no, especially sa care group natin, no, na kung saan nagjo-journey kayo, di ba, ng sama-sama. So that is the intention of the discipleship community. No? Nakita natin, napatunayan na natin, not only biblically, no, pero experientially, no, practically. No? Kapag wala kang community group, no, wala kang discipleship group, mahina ang buhay spiritual. No? Mahina, madaling igupo ng kaaway. No? Mahirap magtagumpay sa buhay. Paino po. Nagulat ako, inabot sa akin ni Tita Daniela yung microphone kanina. Na bihira ng ginagawa ng worship leader. Naka-exercise yung lungs ko kanina. Thank you, Daniela. So, libreng therapy. Lungs therapy. That's we are, in the presence of our Lord. So, a discipleship community, is crucial personally, personally. Pero may mataas na purpose yung discipleship community. Hindi lang para yun sa atin, no, na natulungan tayo, di ba? Maituwid tayo, mapalakas tayo, no? There is a higher purpose, no? May mas malaki, hindi lang pansarili, no? Hindi lang papasok sa atin, no? Why the Lord established, no, yung kanyang discipleship community, no? May mas malaking bahagi. For example, di ba, meron tayong care group, pero yung care group is not the end itself, no? Dapat, siyempre, nasa care group ka, no? Alam mo na dapat yung kahalagahan nun para sa buhay mo. Pero yung care group, may mas malaki pang layunin. Okay? May mas malaki pang layunin. Which is, what? What is the bigger purpose of a care group? No? It is for the establishment of the kingdom of God, no, in our community, no, in our nation. Kumbaga, yung kanyang mga pinili na kanyang mga anak, no, na pinagsasama-sama niya, no, para sa pagkakaroon ng kalakasan, meron siyang ipinagagawa. No? Yung ipinagagawa yon mas mataas, no, kaysa doon sa ating mga daily problems and struggles, no, and needs. No? Valid yon, no? Reasonable yon. Kumbaga, may mga pangangailangan tayo. No? Totoo yon. At sa pamamagitan ng isa't isa, so pinipilit natin na matugunan yon. No? Pero meron pang mas mataas, no, na layunin doon. No? Hindi lang para sumaya ka, no, kaya ka nag-church. No? Hindi lang para ma-bless ka, kaya ka sumisimba. No? Kundi may layunin ng Diyos para sa buhay ng isang Kristiyano na magamit ang kanyang buhay para sa kanyang kaharian. No? Para ang kaharian ng Diyos ay maisulong dito sa lupa. So I believe every one of us, no, must identify kung ano yung role mo, ano yung part mo, ano yung assignment mo in the kingdom of God. No? Paano ka nagagamit, no,
para sa kaharian ng ating Panginoon, no? Para sa kanyang paghahari. So that is something that we need to accept. Ma-accept muna natin, matanggap muna natin na yes, anak ka ng Diyos, no? Pero may layunin ng Diyos sa atin. No? Merong gustong ang Diyos na ipagawa sa iyo, no? Para sa buhay mo. No? Para yung buhay mo, no? Magamit niya para sa kanyang kaharian. No? At makita mo kung ano ang bahagi mo, no, doon sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. No? Pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. So ang instrumento ng Diyos, no, ay yung buhay natin. No? Buhay natin para sa kanyang paghahari. Diba, in Matthew 28:19-20, so this is very familiar na for every one of us. Diba, that is the great commission. So sabi kahapon ni Pastor Art sa PowerPoint niya, this is not a great suggestion, no? But it's a great commission. So it's not a great suggestion. No? Parang, kasi pag suggestion, sabihin, pwede man gawin, no? Hindi. No? Pero if it is a commission, no? Utos ito, no? So ito ay kailangan gawin. No? Kailangan ginagawa ng bawat isa. Di ba? So sabi ng Lord, go and make disciples of all nations. So, lang lahat ng mga bansa. So pupuntahan ng lahat ng mga bansa. Ito, ibabalik na sa ating Panginoon. Di ba kasi, sabi niyan, no, disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. The nations, no, although wala ito kapos sa discussion, ayoko lang magdagdag pa kasi yung mag-asawa ang ating guest speaker. No? But you see, the nations, no, ay nasa ilalim ng ibang ruler. Okay? They are rulers, no, above every nation. Rulers, no? And they are illegitimate rulers. No? Illegitimate kasi hindi na nila nire-represent ang Diyos, no, sa kanilang paghahari sa mga bansa na ito. Kaya ng Panginoong Jesus ay naparito, no, pinababawi niya na yung mga bansa sa mga illegitimate rulers na ito. No? Kaya sabi niya, baptize them, baptize the nation. Now, the word baptize is not only water baptism. The word baptize is to immerse, no, to submerge. Diba? So pag sinabi natin baptize, ibabad, ilubog mo sila, no, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, papalitan na yung naghahari-harian doon sa lugar. No? At ang maghahari na ngayon, no, ay ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. So, ganun natin sinasakop yung mga bansa, no, para sa paghahari ng ating Panginoon. Okay? And then, siyempre, ang kasunod, teach them, turuan mo sila, no, sumunod. No? O marami nagtuturo, pero ang problema, yung pagsunod. No? Pero ang gusto ng Panginoong Jesus, turuan na sumunod. No? Kaya yun yung struggle ng mga teacher. No? Yun yung struggle ng mga preacher, no? Ng mga pastors and teachers. No? Kasi to teach is one thing. No? For you to know something, no, is one thing. No? But another thing is to obey. Kaya nga kuminsan, di ba, alam to ng mga teacher, paulit-ulit yung pagtuturo. No? Kasi bakit ang gusto mong marating yung obedience, no? Yung pagsunod. No? Tayo pa naman, no, pag merong iniutos, ang unang reaction, nangangatwiran. No? Pag may pinagawa ka, ang unang nasa isip ka agad, no, paano ko kontrahin yung utos? No? Paano may mas magandang utos? No? Paano may mas maganda na idea? No, pag inutusan kayo, identify the command, ano yung iniutos, and then sumunod. No? I think that should be the initial reaction. Ano ba yung iniutos? No? Hindi yung ano yung mas maganda doon sa utos. No? Kaya nangangatwiran yung iba kasi minsan mas marami silang pag inutusan siya. Wag na lang ako, mas magaling si ano. No? Kung ngayon inutusan eh. Sabi, nag-isip ka na kaagad, no? Ng iba na mas magaling, no? Na mas maganda, no? Kaysa doon sa iniutos sa'yo. You know, obedience, no, is once we will hear the command, no, we study the command, we learn the command, and we obey it. No? And we obey it. Sana dapat yun yung default mode natin. So, given this, the Great Commission, no, dapat nasa puso na ito ng bawat Kristiyano, di ba? Na nandito tayo ngayon para gamitin ng Panginoon ang buhay natin para sa kanyang paghahari. No? Para sa kanyang kaharian. No? Para sa kanyang kaharian.
No, maiksi lang yung buhay natin. Yes, we can pursue our careers, our dreams in this life. No? Pero merong higit. Above those dreams and careers, it is about the kingdom of God. No? It is about the establishment of God's kingdom here on earth. No? Nais ng Lord na gamitin niya ang bawat buhay natin para ang kanyang kaharian ay maisulong dito sa lupa. So, maisulong dito sa lupa. So, ano man yung trabaho mo, ano man yung pinag-aaralan mo ngayon, saan ka mag-eskwelahan. No? So meron ka ng mataas na layunin dahil ang gusto ng Diyos, magamit ka niya para ang kanyang kaharian ay maisulong na dito sa lupa. No? Mapatupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. So tayo ang instrumento ng Diyos. No? Ikaw yon. No? So pakisabi sa katabi mo, ikaw yon. So it started with 12 disciples. No? 12 alagad. Doon sinimulan ng ating Panginoon. Di ba? Sa pamagitan ng 12 alagad. No, maganda nga, ang kausap mo lagi, 12 alagad lang. No? Actually, that is one of my motivation whenever I speak. I'm speaking to the 12 disciples. Whenever we go to the different provinces, I'm speaking to the 12 disciples. I'm speaking to the 12 disciples of Albay. I'm speaking to the 12 disciples of Marinduque. Pag-pray niyo po kami this week, punta kami ng Marinduque. After ng Marinduque, hindi na kami uwi ng bahay. That's Friday. Magbibiyahe na kami papuntang San Jose, Camarines Sur. Narating niyo na po yung San Jose, Camarines Sur. Narating ko siya at twice. No? Medyo hindi siya nadadaanan ng bus. No? Papunta siya sa Goa, or after Goa, in San Jose, papunta siya sa yung kilalang pasyalan sa Camarines Sur, yung mga beaches na magaganda sa Karamuan. So yun ang way niya, yung San Jose. So I think from Naga, pag nagko-commute daw sila, it's around 3 hours from Naga going to San Jose. So yun yung pupuntahan namin after ng anniversary natin sa Sipokot, sa Sunday. Pag-pray din natin si Nating Tetet, si Nating Sally, Kuya Fred, sino pa bang kasama niyo? Ati Angie, at saka si Ati Ems. No? So pupunta sila ng Thursday para naman sa encouragement, para sa mga kapatid natin sa Sipokot. No? So sa mga nasa Sipokot, kung nakikinig kayo ngayon, maganda kayo ng, simple lang naman ang pagkain na gusto nila. Hindi naman sila malalakas kumain. Anyway, so kami naman, pagkatapos ng Sipokot, punta kami kay Mama ng Iriga, then by Wednesday, punta naman kami ng San Jose. Wednesday, Thursday yung equipping doon. Then Thursday, probably Friday morning na, then pabalik na kami. So that's Friday. Our wedding anniversary is Saturday. So probably magsa-celebrate kami sa kalsada ng aming anniversary. So makauwi kami ng anniversary namin ng Saturday ng gabi ng bahay. Kasi ang sarap ng buhay mo na binigay mo sa Panginoon na para magamit niya para sa kanyang paghahari. No? At ang Panginoon nagsimula lang siya ng 12 alagad. He started with 12 disciples. Na kung saan talaga ay binabaran niya, sinama niya sa araw-araw, pinalakas niya, tinuruan niya. At pagkatapos doon, nang namatay na ang Panginoon, nirelease niya na, di ba? Nirelease niya na. And yun yung simula ng Kristyanismo na meron tayo. Kaya, ang pangako ng Panginoon, in Matthew 18, verse 20, so this is the discipleship group, Sabi ng Lord, for where two or three come together in my name, there am I with them. For where two or three, dalawa lang o tatlo, di ba? Na nagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon, ako ay nasa sa kanila. By the way, ang context nito is church discipline. Para sa mga mahilig sa context. Na ayaw ng out of context. Pero ganun pa rin, di ba? Kahit anong context, pag nagsama-sama tayo, ang pangako ng Panginoon ay kasama natin siya. Dalawa o higit pa, sabi sa Tagalog, o dalawa o tatlo,
nagsama-sama, nagpalakasan, no? Nag-usap, no? Nagkasundo, nandalangin, no? Kasama natin ang Panginoon. No? Kasama natin ang Panginoon. So kaya kailangan meron kang grupo, no? Na kinabibilangan. So kasama yon sa buhay natin bilang mga Kristiyano, no? Na meron tayong grupo, no? Na kung saan ay nagtutulungan kayo, nagpapalakasan. At hindi lang yon, diba? Para isulong ang kaharian ng ating Panginoon. Diba? In Matthew 16, 18 to 19. Yan. Yung pinag-aaralan ko ulit, ay kung ano kaya magandang title. Yung title na naisip ko, Hawak Mo Ang Keys. Sabi mo sa katabi mo, hawak mo ang susi, hawak mo ang keys. Diba? Yan, di ba? Keys, susi. Hawak doon natin yung mga susi. Verse 18, sabi diyan, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, the ecclesia, no? And the gates of Hades will not overcome it. Okay? The enemy will not overcome the ecclesia. No? The Hades is the enemy, di ba? And the church, no, were the disciples, no? The 12 disciples at the start, no? Na nagsisimula. Ito yung 12 alagad. Ecclesia, no? The ecclesia of our Lord. This is the representative of God here on earth, the council of God here on earth. The disciples, no, that will legislate, yung gagawa sila, no, ng batas, no, para ang kalooban ng Diyos ay mangyari dito sa lupa. So, ang mga alagad, no, binatilyo man sila, no, kasi si Jesus ay 30 taon, di ba? Wala namang mas matanda pa sa kanila sa Panginoong Jesus kasi hindi ganoon, ano? Lagi mas mababa ang edad ng mga tagasunod. So, at pinapalagay, no, na sina Pedro, no, sina Santiago, no, ng panahon na ito, no, ay sina Felipe ay mga teenager, mga kabataan pa, no. Kaya kita niyo naman, no, kung gaano kapusok si Pedro, no. So, ganoon kabataan pa sila. At sa pamamagitan nila, no, sinumulan ng Panginoon ang kanyang kaharian, no? Para sa pamamagitan nila ay maisulong ang paghahari ng Panginoon. So sila yung council, no? Sila yung grupo ng Panginoon dito sa daigdig, no? Para isulong ang kanyang kaharian. So ang sabi dito, walang gawa ng kaaway, walang pintuan ng kaaway, no? Na maaring baka panaig sa kanila, no? Kahit harangan sila, di ba? Alam natin to. Dinala sila sa malayong lugar, di ba? Para ipahayag kung sino sila bilang mga alagad ng Panginoon na silang eklesiya. Naglakbay sila ng sabi ay humigit kumulang 2 araw. It's more than 2 days, no, by feet, no, papunta doon sa lugar, no, ng Caesarea Philippi, no, na kung saan andoon yung kuweba na nakaukit sa isang malaking bato, no, andoon sila pumwesto, no. Kaya yun yung pinaniniwalaan nila, di ba, na pintuan ng impyerno ng kanilang kapanahunan. Kasi doon nagaganap ang pinakamakasalanan, no, na mga ritual, no, ng panahon nila noon. So kaya doon sila dinala ng Panginoon para doon itatag ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang eklesiya. So ito ay kaharian, no? Isa tong digmaan, no, laban sa kaaway, no? At itinatag niya ito sa pamamagitan, no, ng kanyang mga alagad. At ang sabi dito, verse 19, no, hindi natin ito malimit puntahan, no, dahil minsan hindi ako makaabot dahil sa oras. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Bibigay ko sa inyo, yun, hawak mo ang keys, diba? Hawak mo ang susi. Bibigay ko sa iyo ang mga susi, the keys, no, of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Grabe, no? Itong mga tagasunod ng Panginoon, itong 12 alagad, no, nakasakasama niya, na kung saan ay sinabi niya na sila yung eklesiya ni Kristo, no, isabihin nito ay sila yung gobyerno ng ating Panginoong Jesus, no, na dito sa lupa, ay ibinigay ng Panginoon ang mga susi. So in verse 18, sino po ang may pintuan? Ha? Sino may pintuan in verse 18? Balik mo nga. Ang impyerno, di ba? The gates of Hades. No? Ang kalaban na may pintuan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, bibigay ko sa inyo ang susi. No?
Sabihin, binibigay ng Panginoon sa atin, no, ang kakayahan, no, upang sa gayon, ang mga pintuang ito ng kaaway, no, ay mapasok natin. No. At ang sabi ng Lord, dahil hawak natin ang susi, anuman ang ating kalagaan, ano, itali, no, talian, no, ay tinalian na sa langit. No. So ano man yung sabihin natin sa kaaway, no, na ikaw sa paghahari mo sa bahay namin, wala ka ng karapatan. No? Sa ngalan ni Jesus, tinatalian kita. Pero ano susi? Kailangan may kasama ka. No? Dalawa o higit pa. So dapat kayo sa pamilya, diba? Dalawa o tatlo, no? Mananalangin kayo, no? Magne-legislate kayo na sa sarili nyong teritoryo, no? Sa sarili nyong tahanan, ay sasabihin nyo sa kaaway, sa mga oras na ito, tinatalian ka namin, pinapalayas ka namin, no? At wala ka ng karapatan sa aming tahanan, no? Na manggulo, maghari, manghimasok, no? Manakot, manakit, no? Sa aming tahanan, sa pangalan ni Jesus. No? Bakit? Hawak mo ang susi. No? Hawak mo ang keys. No? Hawak ng bawat isang mananampalatayang Kristiyano ang susi, no? Para sa kaharian ng ating Panginoon, para sa kanyang paghahari. Sa pamamagitan ng mga mananampalataya, no, na nakakaisa at nasa kalagitnaan nila ay ang ating Panginoon. No, para sa gayon, maranasan natin, no, ang kanyang kapangyarihan, no, sa pamamagitan natin ng kanyang mga anak. So ang small group, no, ay hindi lamang lugar para tumanggap ng kalakasan. No, maganda yon, no? Pero hindi dapat tayo magtapos doon, no? Sa kamusta ka na kapatid? Anong problema mo, no? Dapat ang care group, no, ay patungo do sa layunin ng Panginoon upang ang kanyang kaharian ay maisulong natin dito sa lupa. Una sa ating mga tahanan. Umpisa sa tahanan natin, no? Nais ng Lord, no, na makalaya ang ating tahanan sa anumang nagahari, no, sa ating tahanan na hindi siya. So, maaari natin yung palayasin, maaari natin yung talian, no? Maaari natin putulin ang paghahari ng kaaway sa ating mga tahanan. Ngunit, lampas pa doon. No? Lampas pa dapat doon. Ang authority na binigay sa atin ng Lord, no, ay lampas pa sa loob ng ating tahanan. Well, in fact, gusto niya na ang buong mga bansa ay kanyang pagharian. No? Ang lahat ng mga bansa ay pagharian ng Panginoon. So, magsisimula ka muna sa tahanan mo, sa komunidad mo, no? Na kung saan ka nilagay, kaya nga tayo ngayon, nagsasama-sama tayo, di ba, sa prayer meetings natin. Kasi we want not to take responsibility for our community. Di ba? Natanggap na ba natin yung responsibilidad na para maghari ang Diyos sa barangay natin, ay nangangailangan siya ng kanyang mga anak, no? Na gagamitin niya para sa paghahari niya sa ating barangay. Okay. So, lampas ito sa tahanan lang natin. Kailangan pumunta na ito sa barangay, no? Hanggang sa Dasmariñas, no? Hanggang sa probinsya, no? Hanggang mapagkatiwalaan talaga tayo ng Panginoon na mga posisyon para magamit niya tayo para sa kanyang paghahari sa ating bansa. No? Sa ating bansa. So, hindi ko alam kung nasa na kayo. No? Pero kailangan natin matukoy, no, kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yan. Sabi mo sa katabi mo, tanungin mo, ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. May pinagagawa ang Panginoon sa atin. Ano man ang ating kalalagayan, ano man yung mga struggles natin in life, our needs in life, meron tayong assignment sa Lord. You know, what is a good thing? You know, what is good is, once na alam mo yung assignment sa Lord, no, there will be difficulties, trials around you, temptations around you. No? Sometimes you will fall, sometimes you will be wounded, sometimes you can be defeated. No? But the beauty of knowing God's purpose for your life is you rise up every day to fulfill your assignment. To fulfill your assignment. Amen?
So, pakisabi sa katabi mo, kapatid, may pinagagawa sa iyo ang Panginoon. So, sama-sama tayo with our care group. No? Tulong-tulong tayo. No? Isulong natin ang kaharian ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng ating mga buhay, sa mga impluensya na meron tayo, magmula sa ating tahanan, sa komunidad na ating kinabibilangan, no? Sa siyudad ng Dasmariñas, mapagkatiwalaan tayo ng mga posisyon, no? Mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon, no? Ng mga taong makikinig sa atin, no? Followers, no? Para sa gayon, no? Maibaba natin ang paghahari ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Gusto nyo ba yun? Ha? Gusto nyo ba na mapabilang, no? Sa ginagamit ng Panginoon para ang kanyang kaharian ay maisulong, no, dito sa daigdig? Gusto nyo ba yun? Tanong mo yung katabi mo, gusto mo ba yun? So tanggapin mo ngayong umaga, no? Tanggapin mo ngayong umaga na ikaw ay pinipili ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, no, para mapabilang ka, no, sa kanyang mga anak at magamit ang iyong buhay para sa paghahari ng Panginoon dito sa daigdig. So, napakadilim ng paligid natin. No? Ang mga nagliliwanag, we need to push back the darkness in our midst. No? We need to rise up as God's people, the children of light. No? At ngayon, yung higit, no, na panahon na kailangan magliwanag ang mga anak ng Diyos. So, simulan natin sa tahanan natin, sa buhay natin, no? Sa buhay ng ating mga anak, no? Sa ating tahanan, hanggang sa impluensya na meron tayo. No? Sige, tayo lahat, tayo ay manalangin. So, sino ang gusto tumanggap ngayong umaga ng susi, ng responsibilidad? No? Hawak mo ang keys ngayong umaga, no? Para gamitin ka ng Panginoon para sa kanyang paghahari. Sino na ba ang handa tumanggap, no, ng mga susi ngayong umaga? Amen? So, sincerely, let's close our eyes, so let us pray, and let us receive the keys this morning. O Panginoong Yesus, marami pong salamat. Pinili niyo ang bawat isa sa amin. Lord, hindi lamang po para magkaroon ng isang maganda at saganang buhay sa daigdig na ito. Kundi pinili niyo rin po ang bawat isa sa amin upang tumanggap, Panginoon, ng responsibilidad na maisulong ang iyong paghahari, Panginoon. Una, sa mga tahanan po namin, Lord, sa aming mga mahal sa buhay at sa mga impluensya na meron po kami. Lord, hindi namin ito kailangan gawing nag-iisa. Meron po kaming kapatid, Lord, na kasama po namin upang bilang mga anak po ninyo, mga alagad nyo sa panahon na ito, aming maisulong ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Ama, dalangin ko po matanggap ng bawat isa ang kanyang susi ngayong umaga. At tulong-tulong, Lord, sama-sama, gabayan nyo kami, Panginoon, upang ang iyong paghahari ay patuloy po na maisulong po namin, Ama, bilang isang bahagi ng iyong katawan dito po sa Dasmariñas. At sa mga lugar, Panginoon, Lord, na napapabilang po kami sa Tansa, Lord, sa Sipokot, sa Trece, sa Silang, Lord, at sa mga lugar pa, Panginoon, na pinagdadalan niyo po sa amin. Ama, marami pong salamat. Salamat po dahil nangailangan ka lang ng 12 alagad na nagbigay ng kanilang buhay sa inyo, nakinig at sumunod sa inyo, Panginoon, at nagamit ang kanilang mga buhay sa pagsusulong ng iyong kaharian. At nakarating ng iba't ibang mga bansa. Panginoon, ngayong umaga, dalangin po namin, mapagkatiwalaan niyo kami ng mga susi ng iyong kaharian, Panginoon. Salamat po ng marami. Anuman ang edad, anuman ang kapasidad, Lord, kakayahan ng bawat isa sa amin, Lord, gamitin niyo po kami para sa paghahari po ninyo, Panginoon, dito sa lupa. Salamat po ng marami, Lord. Salamat sa bawat isang anak niyo, Lord, na narito ngayong umaga. Sama-sama kaming humaharap sa inyo ngayong umaga. At sama-sama rin kaming haharap sa inyo, Lord God,
pagdating, Panginoon, ng dulo, Panginoon, ng iyong plano para sa lahat, Lord, ng iyong nilikha. Lord, sama-sama, Lord, bawat isa, individually, Lord, ay may pananagutan para sa iyong kaharian. Kaya dalangin ko po na matanggap ng bawat isa, ang bawat susi, at pagampanan namin, Panginoon, ang responsibilidad na pinagkakatiwala niyo po sa amin. Salamat po, Ama. Maraming po salamat, Lord, at salamat po sa iyong pangako. Sasamahan niyo kami, palalakasin niyo kami, Lord, pagtagumpayin niyo kami, Panginoon, sa aming paglalakbay na ito, Panginoon, para isulong ang iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, Ama. Sa iyong pinakamataas na papuri, Lord, salamat sa iyong pagtitiwala. Salamat po, Ama, sa iyong pagpili sa amin. At salamat sa gagawin niyo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito nga po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.